Alright, magandang araw dyan sa lahat ng mga taga Davao, no? Taga Mindanao, Visayas, Luzon, Pilipinas, buong mundo na may mga Pilipino, magandang araw sa inyo lahat dyan, no? Pero sa mga, itong video na to na gagawin natin ngayon ay tungkol ho ito sa issue ng Islam, no? Yung mga informal settlers, sabi kasi ng mga taga Luzon and some part of Visayas na bakit Davao City ay merong squatter, akala ba nila ay Davao City ay ano, no, mayaman, gano'n, no, moderno. Pero sabihan ko kayo na sa lahat talaga ng lugar sa Pilipinas, since third world country nga na ituringan ho tayo, which is commonly seen or commonly scenario talaga sa ating bansa ay ang informal settlers, no? Which is informal settlers ay ano siya, no? Siya yung indikasyon, siya yung palatandaan, no? Or siya yung sumasalamin sa corruption, di ba? So kapag mataas ang corruption ng isang bansa, marami talaga ang poverty incidence na magaganap, no? So mataas ang poverty incidence. So pag sinabing poverty incidence, mostly yung mga yon ay wala silang kakayahang bumili ng mga condo units, mga housing, mga lote, no? So ang gagawin ho nila ay makikipagsiksikan ho sila sa mga delikadong lugar, no? So ano siya, mga informal settlers ang tawag sa kanila kasi nga hindi nga kumbaga ano, hindi ligtas ang kailang mga ang lugar na kailang kinatatayuan ng kailang mga tahanan, bahay ng kailang pamilya. So ibig sabihin ho nun, ang pagkakaroon ng informal settlers ay sumasalamin ho yan ng pangkabuuang pangkalahatang korupsyon sa bansa ng Pilipinas. So, hindi siya korupsyon ng Davao City kasi ang Davao City hindi korupsyon ng Iloilo City, hindi korupsyon ng Cebu City, hindi korupsyon ng Cagayan de Oro City or ng Bacolod City or ng kahit anong parte ng Manila, no? So yun talaga is as a whole yun parang nagiging resulta ng kakurakutan, no, ng ating sistema. Walang kwintang batas ng Pilipinas na lagi tang talagang sumasang-ayon, umaayon at pumapabor sa mga mamamayan natin, mga mayayamang mamamayan at mga makapangyarihang mga politician, ganon. So nakalungkot ho yung sistema natin sa Pilipinas na ganon. Kibali itong anong kinalaman ito sa content ho natin sa topic natin na to. So meron siya kasi comparison ho ito sa mga informal settlers na makita natin within the city of Davao, no, yung mga nasunugan. Di ba napapansin ho ninyo na nasunugan, balik ulit sila sa mga nasunugan, di ba? Sa marami sa inyo nasasabi na dapat ilipat na sila, i-relocate na. O di kaya dapat wag na silang pabalikin. Well, pwede yon. Sino ba naman ang ayaw, no, na gobyerno? Sino ba naman ang ayaw na mayor na wag nang pabalikin ang mga kababayan sa delikadong lugar? Delikadong lugar ho yan ha, kasi nga prone sa sunog, prone sa baha, no? Baha. Storm surge kasi malapit sa dagat, di ba? Yung mga nasunugan, for example ho yun. So ang pinag-usapan ho natin dito tungkol sa no relocation, no demolish. Yun po yung pagkakaalam ko, advokasya or batas, no, ng mga Duterte dito sa Davao City na hindi pwedeng mag-demolish ng mga bahayan hanggat walang malilipat ang relocation. So ibig sabihin, hindi talaga hinahang ng mga Duterte ang mga tao, hindi nila pinapabayaan na parang ibon na tinanggalan ng punong kahoy na babatugan, madadapuan, no? Basta pinutulan, tinanggalan ng tahanan, tapos hindi na alam kung saan lilipat or dadapo ulit. So ganyan ang mga taga Davao City, ang ginawa ng mga Duterte ay ayaw talaga ng lalo na si BP Sara, na meron talaga silang batas dito sa Davao City na no relocation, no demolish. So di ba rin pabalik-balik sila sa Islam area, magiging informal settler sila lagi, as long as okay lang yun, at least meron silang matirhan kisa sa wala talaga. So, at although meron tayong pag-asa, no? I mean, ano bang rason, no? Ano bang kadahilanan bakit hindi makahanap ang Davao City Government Office or yung ating LGU of Davao ng hindi makahanap ng relocation site, relocation area? So, ang pagkakaalam ko, base lang dito sa komento natin mga kababayan mga taga Davao, na mahal nga daw talaga ang land property sa Davao, kahit pa sa bulubunduking bahagi na ng mga Toril or Kalinan, Marilog or Togbuk District, still mataas pa rin ang value ng lupa. So, hindi siya masyadong afford ng Davao City. Yun. So as long as wala rin naman talaga nagmamay-ari, no, sa ito akin lang to ha. Siguro dahil nga sa wala rin naman nagmamay-ari, wala rin namang owner, no, yung mga lupang kinatitirikan ng mga bahay ng mga tatawag natin informal settlers around Boulevard, no, or within the stretch of Quezon Boulevard area, coastal area. So sige, dyan na lang muna sila, no? Yun nga lang, kapag the moment na gagamitan na sa ng gobyerno, walang magagawa at ang masasagasaan na bahay madadaanan ng sketch or ng pattern ng daan, kalsada, matatanggal talaga nung madidemolish. So yun, bali anong kinalaman dito sa lugar na to dito? Ito kasi siya is private property. Oo, ang nagmamay-ari ho nito is Arturo Oy family. So I don't know kung ano niya si Mayor Oy ng Tagum, Oy ng
De Oro, no? Basta Oy family, may-ari na ng Metro Shuttle, no? So baka sila rin ang ano, baka magkapatid lang sila or ano ba. So paki-comment nga diyan mga taga Davao. Sa itong lugar to dito, matatagpuan ito sa may kilometer 12 or kilometer 13 basta Panakan somewhere to dito, Panakan boundary and sa. So ito siya ay demolish, nakalimutan ko nung ilan, parang last year yata, no? Or last 2 years ago, parang ganon. Basta itong lugar na to dito, napakadaming tao nito. Sobra, thousands of families pala ang na-demolish, no? Sabi ng mga sabi-sabi lang din, hindi ko to nakita ang status eh. Pero possible, maniniwala ako na aabot to ng 1,000 families ang na-demolish na wala nang tinanggalan ng bahay, dinemolish ang bahay. Kasi mula to dito hanggang doon sa kabila na area. Okay, so ngayon, anong connect nitong Arturo Oy na pamamayari ng lupa? So ang kinalaman na sa content ho natin, sila kasi hindi kasi sila government. I mean, di ko alam, no? So anong ginawa ng bakit pinayagan ng Davao City na ipa-demolish ng Oy family ang mga bahayan dito? Pero pagkakaalam ko, wala man silang binigay na relocation. Hindi man nila ginaya yung patakaran ng Duterte na no relocation, no demolish. Pero pagkakaalam ko, ito yung so far sa kasaysayan ng Pilipinas, ito yung may pinakamalaking bayad sa mga bahayan. Ang pagkakaalam ko lang hindi daw bababa sa pinakamaliit na 400,000 pesos daw ang natanggap ng pinakamaliit na bahay dito sa area. So pinakamahal naman million daw mahigit. So depende sa structure, no, sa kalidad ng bahay, pundasyon, lahat at lawak ng lupain or ng lote na kinatatayuan ng bahay nila. So mataas ho yan, mula yan to, no. So wala lang, napag-usapan na natin ang tungkol sa relocation, no demolish. So yun po yung patakaran ng Duterte sa Davao City. Pero yun na nga, di ko alam, no, kung paano nangyari to. Kung yun ba yun, kung no relocation, no demolish, or di baling walang relocation site, basta merong hundreds of thousands sa matatanggap. Yun na nga, at alam nyo ba na kinaiingitan to? Oo, ng ibang mga, sorry hindi ko lang babanggit yung pangalo, alin banda. Merong mga lugar dito sa Davao City downtown area na kung saan matatamaan ng coastal road in expansion ang kailang lugar, mga bahay, no? Ngayon, ang ibabayad kasi ng DPWH ba yun or ng city, basta di ko alam kung saan yung mababayad. DPWH yata, if I'm not mistaken, no? Or NHA. So para na sa mga 20, 50 ang iba. Basta sabi nila, tsaka daw sila aalis kung gagayahin daw ang bayaran, no, nitong si Arturo Oy sa mga na-demolish ito sa may kilometer 13 or kilometer 12. Sabi ko naman, parang malabo yata yun atin na mangyari kasi ito kasi Arturo Oy, kasi yan, private kasi yung mga yan. Mayaman, bilyonaryo. Samantalang ang itong sa inyong lugar, government kasi to dito. So gobyerno ang nyo, makakalaban nyo dito. Ibig sabihin, hindi kayo babayaran ng government kasi unang-una ng malaki. Bibigyan na kayo ng parang kunti lang, yung sapat lang. Hindi yung sobra-sobra talaga. Kasi sabi ko, unang-una, in the very first place, alam niyo naman talaga na itong lugar na to dito is public land. I mean, pagmamayari siya ng gobyerno. Alam niyo talaga na daanan to dito, pero tinirhan nyo, no? Pinatitirikan nyo ng bahay. Yung iba, yun, nagpa-demolish, yung iba naman hindi pa. So hindi ko lang sasabihin kung alin banda yun. Pero matagal na yun, baka okay na sila nag-arreglohan na ngayon. Kasi matagal na nakalipas, parang tao na siguro mahigit. Anyway, ito yun, notice to the public, this property is legitimate and presently owned by Mr. Arturo Oy et al. With title number, under the recognized by the Davao City Registry of Deeds, Bureau of Land and other agencies stating that the authenticity, yun. So pagmamayari ito ng ng Oy family, so mula yan doon sa may barge. Sa may Davsam, papunta dito sa unahan, puntahan natin. So itong eskwelahan, hindi muna, Osmeña Elementary School, hindi muna siya demolish. Itong Osmeña Elementary School dito sa kilometer 12 sa Davao City ay hindi siya demolish muna. Siyempre, kailangan muna kasi sabi nung mga nakausap na naman dyan ng mga residente nung mga nakarang taon nga talaga yun, nung demolish bago lang, sabi ko, yan ang mayayari dyan sa eskwelahan. Sabi nila, hindi naman yan madidemolish hanggat walang ma-relocate. Tapos yung mga bahayan doon sa unahan, pinakaunahan pa doon ay madidemolish din pa daw yan. Tutuloy pa daw. So ngayon parang hindi daw muna pinagpatuloy. So ang galing, no? Ibig sabihin ang yaman talaga ng mga Oy at nagkaroon sila ng property dito sa Davao City. Anyway, so yun nga, bali ang eskwelahan na yan, Osmeña Elementary School, ay hindi daw muna siya didemolish ngayon kasi ang sabi ni Kuya Guard na ang lilipatan daw na lupa doon sa may stories. Meron siyang nabanggit parang sound like stories. Stories ng Panakan, Davao City. Meron daw lote pero parang hindi daw masyadong cleared. Hindi pa cleared, no? Hindi pa talaga planchado, hindi pa maayos yung titulo, gano'n, no? So parang questionable or parang basta pa siya. Hindi pa siya cleared, hindi pa siya malinis, parang gano'n, no? So hindi pwedeng ilipat sila doon hanggat gano'n yung status ng lugar na lilipatan. So yun pala yung update dito sa Yun yung information na nakuha natin.
And yun pala sa mga bahayan, sa mga tao, residente, tinanong ko si Kuya kung ano nangyari, kung yun ba ay meron ba talaga silang specific site or relocation site na lilipatan ng lahat ng gustong maglipat. Oo, sasabi niya parang kanya-kanya daw no? Meron daw dito kung saan. Although ang pagkasabi niya parang hindi rin malinaw at hindi ko na rin siya masyadong in-stress pa noon ng mga katanungan. So okay na yun, basta parang inisip ko na lang yung kanyang sagot. So ibig sabihin wala talagang specific relocation site. Oo, alam niyo bakit ganoon? Kasi nga pera na ang binayad, parang tanggapin niyo na ang 700,000 pesos, 1 million pesos, 500,000 pesos. Kayo nang bahala sa sarili niyo saan kayo lilipat. Basta kami ang nagmamayari ng lupa, kukunin na namin to. Kailangan namin i-demolish ang inyong bahay, pero syempre with due process. Parang ganoon kaya yung parang sa fair and square naman ang parang sapata sa na paraan. Although meron naman talaga kang kapangyarihan ang Oy family, no? Ito akin lang to ha. Kung meron naman 'di ba? Meron naman talaga silang kakayahan or meron naman talaga silang power na magpalayas ng walang bayad sa mga tao dito kasi in the very first place sila talaga ang may-ari, 'di ba? At alam ng mga nakatira dito siguro. Pero syempre sa mga nakatira dito sa kilometer 12 sa Davao City, let me know in the comment box kung sinabi ko ba dito tama ba 'yon. Pero ito akin na to opinion, so I might be wrong, I might be right. So correct niyo ako, no? So I'm willing to be corrected naman, no? So ma-appreciate pa natin 'yan. So 'yun nga akin lang to. Kung talagang ito ay ancestral land talaga ng mga Oy family or ano pa man dyan, ancestral land ng iba tapos binenta sa mga Oy family na yun na nga kinikilala nga ng Registry of Deeds ng Davao City. So meron talaga silang kakayahan, meron silang karapatan na palayasin, i-demolish lahat ng mga bahayan dito sa lugar nila, di ba? Hindi na kailangan magbayad ng hundreds of millions, di ba? Para lang sa mga taong masasagasaan ng mga bahayan, masisiraan ng bahay. I mean, mawawalan ng bahay, ganun. Pero to be fair or in fairness, no, sa mga Oy family kasi hindi sila ganun kabrutal, no, dito sa parte na to na palayasin lang basta-basta na walang mabibitbit madadala. So in fairness, with all the fairness talaga sa mga Oy, kasi binigyan ng pera malaki talaga, no. Yun na nga ay kinaiingitan nga ng ibang mga informal settlers area sa Davao. Oo. Na yan na nga wala daw maayos na bayaran. For example, diyan sa may somewhere, no, basta relocation site. So nakatuwa, no, in that case talagang in fairness, with all the fairness sa mga Oy family kasi binigyan nila ng tamang kung ano yung deserve ng mga taga rito na nakatira. So yun lang siguro, no. So shout out sa mga nakatira dito dati. Kumusta ho kayong lahat diyan? Bulinaw yata diyan. Bulinaw sa di ba? So ang daming bahay dito na nawala, no, dinemolish. So thousands of families ang na-demolish dito. And dahil sa demolish na yon, alam niyo ba na meron siyang isang nakitaan ko, no, na possible na naging side effects. Alam niyo anong side effects? Akin lang ha, anong masasabi ko or atawag nito. Ano yung side effects maliban sa nawala ng bahay ang mga taga rito, ang iba naman ay nakatanggap naman ng pera. So parang win-win situation talaga siya, no. Pero meron talagang malubha ang sinapit. Oo, mas malupit ang sinapit nung mga bahayan dito ay na-demolish. So ito yun, no, tingnan natin. Ayun, no. So yan yung may pinakamalubhang naapektuhan ng demolish. So alam niyo kung ano yan? Siyempre NCCC Supermarket dito sa may Panakan, Davao City. Yan, NCCC Panakan. So siya ang iniisip ko lang ha, isipin mo na lang ikaw may-ari ng tindahan na yan, di ba? So yung thousands of families na na-demolish dito sa area, sa lugar, lahat yan sila dito na mamimili yan. Oo, dito hindi man lahat na pumupunta para mamimili, pero siyempre yung mga kapitbahay ng mga retailer, di ba? Mga nagtitinda, tindahan, ganon. So dito yan sila nagkukumprada, di ba? Mga gatas, kape, asukal, gatas, kape, ganon, no? Mga grocery, tapos yun, nire-retail nila sa kanilang mga sari-sari store dito. Ngayon, wala na lahat, demolish na. So siguro napakalaking chunk nung nawala na kailangan customer. Kita nyo naman, halos wala na nga silang pang billboard. Di ba? Wag niyo baka sabihin niyo ng iba dito sa Davao City na talagang ngayon taglugi talaga, taghirap ng ng NCCC. Siguro ngayon pero nung dati pa nung ako yan dito, nung na-demolish to talaga, sabi ko kawawa naman yung mga tindahan dito na umaasa or talagang target market nila ay ang mga taga rito. So yun na yung NCCC. So nung mga ilang buwan nakalipas nung ako yung napadaan dito, talagang nakita ko yung pananamlay talaga ng NCCC Panakan. Dati matao yan, buhay na buhay, very lively and alive. Ngayon wala na, no, tatamlay na siya. Yun. So isa yan sila sa pinaka
malaking naapektuhan ng demolition dito sa area. So ganun talaga no, hindi araw-araw ay Pasko.